Pinagtaksilan. Itinulak sa bangin ng sariling anak. Habang dugo ang nakahandusay sina Leandro at Pilar sa dilim, nagdiriwang naman si Ramil kasama ang tusong asawang si Yvette sa kanilang luhang ninakaw. Ngunit nagkamali sila. Hindi namatay ang hustisya. Mula sa hukay ng pagtataksil babangon ang mga magulang na binaliwala upang bawiin ang lahat. Kakayanin mo bang sikmuray ng batas ng karma? Sawang-sawa na ako sa pagmumukha ng mga magulang mo, Ramil. Ang hihina na nga sila pa ang nakaharang sa kinabukasan natin. Ang boses ni Yvette ay matalim na parang patalim na bumaon sa malamig na hangin ng madaling araw. Sa labas ng pinto ng kusina nakatayo si Pilar. May hawak siyang tray na may 2 tasa ng bagong timplang kape ng Benguet, ang paboritong kape ng kanyang anak na si Ramil kapag gising nito sa umaga. Ang usok na nagmumula sa tasa ay mainit ngunit ang buong katawan ni Pilar ay biglang nanginig at binalot ng matinding lamig. Parang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang hawak niyang tray ay dahan-dahang gumalaw. At ang bawat patak ng kape na natatapon sa kahoy na sahig ay tila tunog ng sarili niyang pusong unti-unting nadudurog sa katahimikan. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga ay parang may nakabarang tinik na ayaw lumabas. Ito ba ang kabayaran ng bawat patak ng pawis at luha na inialay niya para sa kinabukasan ng kanyang nag-iisang anak? Ito ba ang bunga ng lupang kanyang inalagaan, ng buong buhay upang may maipakain sa pamilya? Inayos ni Pilar ang kanyang sarili. Pinunasan ang dulo ng kanyang mga mata, gamit ang dulo ng kanyang tapis, at dahan-dahang pumasok sa silid. Inilapag niya ang tray sa ibabaw ng mesa, nang walang anumang ingay. Napatigil si Ramil sa pag-inom ng tubig nang makita ang kanyang ina. Agad siyang umiwas ng tingin at nagkunwaring abala sa kanyang telepono. Si Yvette naman ay nanatiling nakasandal sa gilid ng mesa naka-cross arms at walang bakas ng gulat o hoyhan sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Pilar mula ulo hanggang paa na tila ba isang basahan lamang ang nakatayo sa kanyang harapan. Inay, kanina ka pa ba riyan? Mahinang tanong ni Ramil, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalinlangan. Bakit, Ramil, kung kanina pa ako rito, may magbabago ba sa mga salitang narinig ko? Sagot ni Pilar. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Agad na sumingit si Yvette, ang boses ay puno ng pagkairita. Mabuti na rin na narinig niyo, Mother, para hindi na tayo nagpapaligoy-ligoy pa rito. Ang kumpanya ni Ramil sa Maynila ay lubog na sa utang. Kung hindi niyo ibibigay ang pirma para sa transfer of title ng buong lupain na ito, mawawala ang lahat sa amin. Isang pirma lang naman, ipagkakait niyo pa sa sarili niyang anak. Yvette, huminto ka muna. Siko ni Ramil sa kanyang asawa, ngunit mabilis siyang tinitigan nito ng matalim, kaya agad siyang tumahimik. Bakit ako hihinto, Ramil? Ikaw na nga itong nagmamakaawa sa kanila, ikaw pa ang natatakot. Tingnan mo nga sila, matatanda na sila. Ano pa ba ang gagawin nila sa malaking lupang ito sa Benguet? Mamamatay din naman sila balang araw, bakit hindi pa ibigay ngayon? Para makinabang ang pamilya natin. Ang bawat salita ni Yvette ay parang sampal sa mukha ni Pilar. Tumingin si Pilar kay Ramil, naghahanap ng kahit kaunting pagtatanggol mula sa lalaking pinalaki niya ng may pagmamahal. Ramil, anak, totoo ba ito? Ganyan na ba ang tingin mo sa amin ng ama mo? Isang pabigat na naghihintay na lamang mamatay. Hindi makatingin si Ramil sa kanyang ina. Pinaglaruan niya ang dulo ng kanyang baso bago sumagot sa tono ng boses na puno ng galit na nanggagaling sa kahinaan. Inay, kailangan ko lang naman ng kapital. Ang lupang ito nakatayo lang naman. Kung ipagkakabili natin ang kalahati, maliligtas ang negosyo ko. Ayaw niyo ba akong makitang matagumpay? Lagi na lang ba ang saging at kape na ito ang mas mahalaga sa inyo kaysa sa sarili ninyong anak? Ang lupang ito ang bumuhay sa iyo, Ramil. Ang matigas na boses ay nanggaling sa pinto. Si Leandro ay nakatayo roon, may hawak na lumang sombrero, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng mga bato sa kabundukan ng Benguet. Dito nanggaling ang bawat sentimo na ipinang-aral mo sa Maynila. Dito nanggaling ang perang ginamit mo para pakasalan ang babaeng walang galang na iyan. Agad na lumapit si Yvette kay Leandro, walang takot sa kanyang mga mata. Huwag niyo akong maduro-duro ng ganyan, Father. Ang asawa ko ang nagpapakapagod sa Maynila, habang kayo ay nakaupo lang dito sa bundok. Utang na loob niyo rin sa amin na binibisita namin kayo rito. Kung hindi dahil sa amin, sino ang mag-aalaga sa inyo?
kapag hindi nyo na kayang maglakad. Hindi namin kailangan ang tulong nyo kung ang kapalit ay ang aming dangal, sigaw ni Leandro. Ang kanyang balikat ay bahagyang nayayanig sa matinding galit na pilit niyang pinipigil. Pumunta si Ramil sa gitna ng kanyang ama at asawa, ang kanyang mukha ay pula na sa galit at kahihiyan. Tama na, papapakiusap naman, isang dokumento lang naman ang kailangan kong pirmahan nyo. Bakit ba pinapahirapan nyo kami ng ganito? Kung ayaw ninyong ibigay ang lupa, para nyo na ring sinabi na gusto nyo kaming mamatay sa gutom. Tumitig si Pilar kay Ramil. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang likod ay nanatiling tuwid. Ramil, kailanman ay hindi namin hinangad ang masama para sa iyo. Ngunit ang lupang ito ang buhay ng pamilya natin. Kung ibebenta mo ito, ibinebenta mo na rito ang alaala ng iyong mga ninuno. Wala akong pakialam sa mga alaala, inay. Pasigaw na sagot ni Ramil, na tila nawalan na ng kontrol sa kanyang sarili. Ang kailangan ko ay pera. Kung ayaw ninyong ibigay sa mabuting paraan, hahanap ako ng ibang paraan. Naglakad palayo si Ramil patungo sa kanyang silid, sabay bagsak ng pinto, na lumikha ng malakas na tunog na yumanig sa buong bahay. Sumunod si Yvette na may kasamang matunog na tawa ng paghamak bago sumunod sa kanyang asawa. Naiwan sina Leandro at Pilar sa gitna ng malamig na kusina. Lumapit si Leandro kay Pilar at dahan-dahang hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Ang init ng kamay ng kanyang asawa ang taming bagay na nagpapanatili sa kanya sa katotohanan. Leandro, anong nangyari sa anak natin? Bulong ni Pilar, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng sakit. Hindi sumagot si Leandro. Tumingin siya sa bintana kung saan ang sungmu ay dahan-dahang bumabalot sa Doi Cafe na tila nagbabadya ng isang madilim at walang kasing lamig na bagyo na parating sa kanilang buhay. Kinaumagahan, tila nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Pumasok si Ramil sa sala kung saan nakaupo si Pilar, naningiting ng lumang tela. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ang kanyang ulo ay nakayuko na tila isang bata na naghihintay ng parusa. Itay, mahinang tawag ni Ramil. Lumapit siya kay Pilar, dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan at kinuha ang nanginginig na kamay ng ina upang ipagmamano sa kanyang noo. Patawad po sa mga nasabi ko kagabi. Masyado lang po akong naging tarantado dahil sa pressure sa business sa Maynila. Hindi ko po sinasadyang saktan kayo. Nalaglag ang hawak na karayom ni Pilar. Agad na lumambot ang kanyang puso at ang mga matang puno ng pighati kagabi ay napuno ng luha ng pag-asa. Ramil, anak, walang anuman yon. Ang mahalaga ay narito ka. Ngumiti si Ramil, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto ko pong bumawi sa inyo, itay. Bukas ay kaarawan nyo na. Naisip ko, bakit hindi tayo mag-bonding na pamilya, biyahe tayo sa Mount Pulag Road bukas ng madaling araw? Panoorin natin ang sunrise tulad ng ginagawa natin noong bata pa ako. Kasama si Yvette. Tumingin si Leandro sa kanyang anak mula sa kabilang panig ng silid. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, kasing tigas ng lupang tuyo. Hindi mo kailangang mag-abala, Ramil. Maayos naman ako rito. Please, itay, hayaan niyo po akong patunayan na mahal ko kayo. Pagmamakaawa ni Ramil, ang boses ay tila tapat, ngunit may kakaibang panginginig na hindi mapakali. Habang nag-uusap ang tatlo, pumasok si Yvette sa kusina kung saan naghahanda si Pilar ng mga dadalhing pagkain. Ang kanyang mukha na madalas ay may bakas ng kayabangan ay napalitan ng isang huwad na tamis. Let me help you, mother. Baka mapagod kayo sa pagbabalot ng mga merienda natin. Nagtaka si Pilar, ngunit naging masaya sa nakikitang pagbabago ng kondaw. Salamat, Yvette. Mabuti naman at naisipan ninyong maging maayos ang pamilya natin. Nang tumalikod si Pilar upang kumuha ng lalagyan sa cabinet, agad na nawala ang ngiti sa mga labi ni Yvette. Ang kanyang mga mata ay mabilis na humanap sa ibabaw ng counter ng kusina, kung saan nakalagay ang maliit na bote ng gamot sa puso ni Leandro. Sa isang mabilis at tahimik na galaw, kinuha ni Yvette ang bote, isinilid sa kanyang malalim na bulsa, at dahan-dahang itinapon sa ilalim ng basurahan na tinakpan niya ng mga balat ng gulay. Mother, nasaan nga pala ang mga extra na baso? Tanong muli ni Yvette. Nang humarap si Pilar, ang kanyang boses ay muling naging masigla na parang walang nangyari. Sa labas sa bodega ng kape, mabilis na kinausap ni Leandro ang kanyang pinagkakatiwalaang manager na si Berto. Berto, ihanda mo ang sasakyan para bukas ng madaling araw. Opo, Sir Leandro. May problema po ba? Parang napakaseryoso ng mukha nyo.
Tanong ni Berto, na napansin ang kakaibang kaba sa kilos ng kanyang amo. I double-check mo ang dashcam ng kotse ni Ramil. At gusto kong ilagay mo ang luma kong tape recorder sa likod ng upuan ko nang hindi nila napapansin. May masamang kutob ako, Berto. Si Dante Sarmiento, nakita ko siyang umaaligid sa labas ng bakod noong isang gabi. At ngayon biglang gustong bumawi ni Ramil. Huwag kayong mag-alala, sir. Susunod ako sa inyo gamit ang pickup truck mula sa malayo. Hindi ko kayo hahayaang mapahamak, bulong ni Berto, habang tinatapik ang balikat ng matanda. Nang sumapit ang gabi, ang buong mansyon ay binalot ng katahimikan at ng makapal na sungmu ng Benguet. Sa loob ng kanilang silid, tinitigan ni Pilar ang isang lumang larawan ni Ramil noong ito ay sanggol pa lamang. Leandro, sana nga ay nagbago na siya. Ang tanging hiling ko lang bago ako mawala sa mundong ito ay ang makitang masaya at maayos ang ating anak. Niyakap siya ni Leandro mula sa likod ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana. Sana nga, Pilar. Sana nga. Sa kabilang kwarto sa likod ng nakasarang pinto, mabilis na bumubulong si Yvette sa kanyang telepono. Everything is set, Dante. Tinapon ko na ang gamot ng matanda para siguradong hindi siya makalaban. Si Ramil ay hawak ko sa leeg, takot na mabilanggo sa utang. Bukas sa matarik na bahagi ng Mount Pulag Road, sisiguraduhin nating isang trahedya ang mangyayari. Bago matulog, lumabas si Leandro sa silid upang uminom ng tubig. Nakita niya ang makapal na winter jacket ni Ramil na nakasabit sa hallway. Dahil sa kagustuhang masiguro na may guwantes ang kanyang anak para sa malamig na biyahe, ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa nito. Ngunit sa halip na guwantes may nakuha siyang isang nakatuping papel. Binuksan niya ito sa ilalim ng malamig na ilaw ng pasilyo. Ito ay isang resibo mula sa isang auto repair shop sa lungsod na may petsang kahapon. Brake assembly, fully replaced and modified, date yesterday. Kumaban ng malakas ang dibdib ni Leandro. Kahapon ngunit maayos naman ang preno ng kotse ni Ramil nang gamitin ko noong isang linggo. Bakit kailangang palitan at galawin ang preno ng palihim bago ang biyahe sa matarik na daan ng bundok? Ang malamig na hangin ng Benguet ay umihip sa gilid ng bintana na nagdala ng biglang pangangatog sa buong katawan ni Leandro habang tinititigan ang hawak na papel. Ang sasakyan ay dahan-dahang umaakyat sa zigzag na daan ng Mount Pulag. Ang makapal na sungmu ng Benguet ay tila mga dambuhalang puting kamay na unti-unting bumabalot sa buong paligid na nagpapahirap sa paningin ng sinumang dadaan dito. Sa loob ng kotse ang katahimikan ay napakabigat, tila ba may nakabiting lubid sa leeg ng bawat isa. Sinubukan ni Yvette na basagin ang nakatutulig na katahimikan sa pamamagitan ng kanyang huwad na tawa. Ang ganda naman ng gising ng umaga ngayon, Mother. It is so peaceful and beautiful here, diba? Ngumiti ng bahagya si Pilar habang pinipiga ang dulo ng kanyang panyo. Oo, Yvette. Dito kami tumanda ng ama mo. Ang suong muna ito ang nagpalaki sa mga kape natin. Si Ramil ay nakatitig lamang sa daan. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng napakahigpit sa manibela na tila ba nanginginig ang kanyang mga ugat sa braso. Ang malalaking butil ng pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo pababa sa kanyang pisngi kahit na ang lamig sa loob ng sasakyan ay halos magpalamig sa kanilang mga hininga. Tinitigan siya ni Leandro mula sa front passenger seat. Ang kanyang mga mata ay matatalim. Ramil, ayos ka lang ba? Bakit parang pinagpapawisan ka sa gitna ng ganitong kalamigan? Bahagyang nagulat si Ramil at muntik nang mawalan ng kontrol sa manibela. Yes, itay. Medyo mahirap lang po dumaan sa zigzag kapag makapal ang sungmu. Medyo masakit din po ang ulo ko. Maya-maya pa pumasok sila sa isang madilim liblib at walang taong bahagi ng Overlook Road. Huminto ang sasakyan sa tabi ng isang kalawakan kung saan ang kinakalawang na bakal na harang lamang ang pumoprotekta sa sasakyan mula sa malalim at madilim na bangin. Let's stop here, Ramil. Maganda ang view dito para kumuha ng larawan para sa birthday ni Itay. Mabilis na utos ni Yvette habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Lumabas silang lahat. Ang malamig na hangin ay agad na humampas sa mukha ni Pilar na nagpabalot sa kanya ng matinding pangangatog. Masyadong malamig dito, Ramil. Baka pwedeng sa kapehan na lang tayo kumuha ng larawan pagdating natin. Biglang nawala ang tamis sa boses ni Yvette na palitan ito ng isang malamig at nakangingilang tawa. Bakit ka nagmamadali, Mother? Hindi mo ba gustong sulitin ang huling magandang tanawin na makikita mo sa buhay mo? Napaatras si Pilar na pahawak sa braso ni Leandro. Yvette,
Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Ramil na may hawak na folder na naglalaman ng mga papeles ng transfer of land title. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, ngunit may kasamang desperadong longtam. Itay-inay, pirmahan niyo na ito ngayon din. Ayaw ko nang patagalin pa ito. Humarang si Leandro sa harap ni Pilar, pinoprotektahan ang kanyang asawa. Hindi ko pipirmahan ang papeles na iyan, Ramil. Alam ko ang ginawa mo sa preno ng kotse mo kahapon. At alam ko ang binabalak ninyo ng asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Ramil sa gulat. Paano mo? Wala na akong pakialam kung paano niya nalaman, Ramil. Sigaw ni Yvette sabay turo kay Leandro. Pirmahan niyo iyan ngayon din o sisiguraduhin kong dito na kayo titira sa ilalim ng bundok na ito ng habambuhay. Ramil, ako ang nagluwal sa'yo. Umiyak si Pilar, ang kanyang mga luha ay mabilis na humalo sa malamig na hamog. Huwag mong gawin ito, anak, pakiusap. Wala na akong magagawa, inay, kailangan ko ng pera. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magkakautang ng ganito. Galit na sigaw ni Ramil habang sumusugod upang agawin ang bag ni Leandro na naglalaman ng mga orihinal na dokumento ng lupa. Sa gitna ng kaguluhan, habang nag-aagawan, malakas na itinulak ni Ramil si Leandro. Dahil sa dulas ng basang lupa at damo na wala ng balanse ang matanda at dahan-dahang nahulog sa gilid ng matarik na bangin. Leandro, sigaw ni Pilar. Susubukan niyang abutin ang kamay ng kanyang asawa, ngunit mabilis siyang itinulak ni Yvette mula sa likod. Sumama ka na sa kanya, matandang pabigat. Habang sila ay gumugulong sa matarik at madilim na dalisdis ng bangin, hindi inisip ni Leandro ang kanyang sariling sakit. Niyakap niya ng buong lakas si Pilar, ginalaw ang kanyang katawan upang siya ang sumalo sa bawat hampas ng matutulis na sanga, ng puno malalaking bato at matitigas na ugat ng halaman. Ang kanyang likod ay tumama sa isang malaking bato bago sila tuluyang huminto sa isang maliit na patag na bahagi sa gitna ng bangin. Nanginginig ang buong katawan ni Pilar sa sakit at takot. Ramdam niya ang basang lupa sa kanyang mukha. Ngunit bago siya makasigaw, naramdaman niya ang dahan-dahang pagpiga ni Leandro sa kanyang balikat. Bumulong si Leandro sa tabi ng kanyang tenga, napakahina ngunit sapat na para marinig niya. Pilar, huwag kang kikilos. Huwag kang hihinga ng malakas. Magkunwari tayong patay. Sa itaas ng bangin, dahan-dahang lumapit sina Ramil at Yvette, sa gilid nakahawak sa nasirang harang ng daan. Tumingin sila sa madilim na ilalim, kung saan walang maririnig, kundi ang ihip ng hangin. Sigurado ka bang patay na sila? Nanginginig ang boses ni Ramil, ang kanyang mga mata ay puno ng biglang takot sa kanyang nagawa. Of course they are dead, Ramil, sobrang taas ng bangin na ito. Halika na bago pa may makakita sa atin dito. Isipin mo ang perang makukuha natin mula sa insurance at sa lupa. Malamig na sagot ni Yvette, habang hinihila si Ramil pabalik sa sasakyan. Narinig ni Leandro ang tunog ng pag-andar ng kotse at ang dahan-dahang paglayo nito hanggang sa muling binalot ng ganap na katahimikan ang kagubatan. Sa bulsa ng dugo ang jacket ni Leandro, may isang maliit na pulang ilaw na patuloy na kumukurap sa katahimikan ng gabi. Ang luma at maliit na tape recorder ay ligtas at patuloy na inire-record ang bawat tunog ng gabi. Habang nakahiga sa lamig ng lupa, naramdaman ni Pilar na tila may mabibigat na hakbang ng mga sapatos na dahan-dahang papalapit sa kanilang kinaroroonan mula sa masukal na bahagi ng gubat. Isang mainit na patak ng dugo mula sa sugat sa noo ni Leandro ang dahan-dahang pumatak sa malamig na kamay ni Pilar na nakahawak sa basang lupa. Pilit na pinipigilan ni Pilar ang kanyang hininga habang nakadikit ang kanyang mukha sa basang lupa. Ang bawat hakbang na lumalapit ay tila batunog ng paparating na kamatayan sa gitna ng kadiliman. Biglang isang pamilyar at nanginginig na boses ang bumulong sa gitna ng masukal na damuhan. Sir Leandro, Ma'am Pilar, nasaan kayo? Narito po kami. Napasigaw sa luha ng kaluwagan si Pilar, ngunit mabilis nitong tinakpan ang kanyang sariling bibig. Si Berto iyon, kasama niya sina Mang Tomas at Kiko, dalawa sa pinagkakatiwalaang trabahador sa bukid, na may hawak na maliliit na flashlight na natatakpan ng berdeng tela upang hindi makatawag ng pansin sa kalsada. Berto, narito kami sa ilalim ng malaking ugat. Mahinang sagot ni Leandro, ang boses ay tuyong-tuyo at puno ng hirap. Diyos ko, sir, mabilis na lumuhod si Berto sa putikan at hinawakan ng dugo ang noo ni Leandro. Tomas, Kiko, dali buhatin natin sila ng napakasiguridad. May bali ata sa balikat si Sir Leandro.
Maingat na binuhat ni Berto ang mag-asawa patungo sa isang lumang pickup truck na sadyang nakaparada sa masukal na bahagi ng kagubatan, malayo sa sementadong daan. Inihiga nila sina Leandro at Pilar sa likod ng sasakyan na nilagyan ng makapal na sapin at tinakpan ng makapal na trapal upang hindi sila makita kung sakaling may dumaang ibang sasakyan. Nang umandar ang sasakyan, pumasok si Berto sa double cabin kung nasaan ang mag-asawa. Si Pilar ay nakayakap ng mahigpit sa dibdib ni Leandro. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang buong katawan niya ay walang tigil sa pagyanig dahil sa tahimik na iyak na nanggagaling sa kanyang nadurog na puso. Leandro, ang anak ko, si Ramil. Paano niya nagawa sa atin ito? Bulong ni Pilar ang kanyang muka. Ay basang-basa ng sariling luha at dugo ni Leandro. Inalagaan ko siya mula sa pagkabata. Binuhat ko siya. Bakit niya ako gustong mamatay? Ininda ni Leandro ang matinding sakit sa kanyang nabaling balikat at niyakap ng mahigpit ang asawa gamit ang isa niyang kamay, sabay halik sa kanyang buhok. Tahan na, Pilar. Huwag kang umiyak para sa taong hindi nakarapat-dapat sa mga luha mo. Nandito ako, hindi kita pababayaan. Sir Leandro, saan tayo pupunta, sa ospital po ba? Tanong ni Berto, habang mabilis na pinatatakbo ang sasakyan sa maputik na daan. Umiling ng matigas si Leandro. Huwag, Berto. Siguradong babantayan ni Dante Sarmiento at Yvette ang lahat ng pampublikong ospital sa Benguet kapag nalaman nilang walang bangkay na nahanap ang mga pulis sa ilalim ng banging iyon. May kakilala si Dante sa kapulisan. Kung ganun po, saan tayo pupuntan? Tanong muli ni Berto. Dalhin mo kami sa liblib na bahay ni Aling Norma sa likod ng bundok. Doon ay walang makakakita sa amin. Doon natin gagamutin ang ating mga sugat at magpapalakas. Utos ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tahimik na galit. Habang nagmamaneho sa gitna ng dilim, biglang umilaw ang telepono ni Berto na nakalagay sa dashboard. Isang hindi nakarehistrong lokal na numero ang tumatawag. Inilagay ito ni Berto sa speakerphone. Isang malamig at malalim na boses ng lalaki ang nagtanong mula sa kabilang linya. Nahanap mo na ba ang dalawang matanda? Tiyakin mong hindi sila makakaalis sa ilalim ng bundok? Agad na pinatay ni Berto ang tawag ng hindi nagsasalita at tumingin kay Leandro sa rearview mirror ng sasakyan. Sino ang taong iyon at paano nito nalaman ang numero ni Berto? Naglakad ang sasakyan ng halos isang oras sa maputik at baku-bakong daan hanggang sa makarating sila sa maliit na kahoy na cabin ni Aling Norma sa dulo ng bundok. Ngunit nang itutok ni Berto ang ilaw ng sasakyan sa tapat ng bakod, bigla niyang itinapak ang kanyang paa sa preno. Malinaw na makikita sa basang putik ang mga sariwa at malalalim na bakas ng gulong ng isang malaking sasakyan na bago lamang dumaan bago sila dumating. Sir, may sasakyang bago lang dumaan dito bago tayo nakarating, bulong ni Berto habang dahan-dahang kinukuha ang isang bakal na wrench sa ilalim ng kanyang upuan. May tao sa loob ng bahay. Narinig ang mahabang langit-ngit ng lumang pinto ng cabin ni Aling Norma na dahan-dahang bumubukas mula sa loob na pumutol sa katahimikan ng buong kagubatan. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Humakbang si Berto, pabalik mahigpit ang hawak sa bakal na wrench na kanyang dalahandang ipagtanggol ang kanyang mga amo. Ngunit isang pamilyar at mainit na boses ng matandang babae ang narinig mula sa loob, dala ang isang maliit na gasera. Berto, salamat sa Diyos, nakarating na kayo. Si Aling Norma iyon. Ang mga bakas ng gulong sa labas ay mula sa truck ng kanyang pamangkin, nakakarating lang din upang maghatid ng mga bigas at supply bago mabilis na umalis. Mabilis na ipinasok ni Berto ang mag-asawa sa loob ng maliit, ngunit malinis na kahoy na cabin. Ang amoy ng tuyong dahon at tsaa ng bundok ay agad na nagpabawas sa mabigat na pakiramdam ng mag-asawa. Agad na kumilos si Aling Norma. Kumuha siya ng mga tradisyonal na dahon ng herbal na kanyang pinainitan sa apoy at dahan-dahang ipinatong sa dugo ang noo at nabaling balikat ni Leandro. Ginamit niya ang malilinis na tela upang ibalot ang mga sugat nito. Habang ginagamot si Leandro, si Pilar ay nakaupo lamang sa isang sulok ng kusina, nakatitig sa sahig na tila isang buhay na walang kaluluwa. Nagpakulo si Aling Norma ng mainit na tsaa ng luya at ligaw na mint at dinala ang isang tasa sa tapat ni Pilar. Inumin mo, muga ito, Pilar. Kailangan ng katawan mo ang init ng tsaa. Hindi gumalaw si Pilar. Bakit ganon, Norma? Pinalaki ko siyang mabuti. Lahat ibinigay ko. Pero bakit gusto niya akong mamatay para lang sa pera? Anak ko siya. Ako ang nagluwal sa kanya.
Umupo si Aling Norma sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng lumang pighati. Naiintindihan ko ang sakit mo, Pilar. Ang sarili kong anak ay pumanaw noong nakaraang taon dahil sa masasamang bisyo pagkatapos niyang nakawin ang huling ipon ko sa buhay. Masakit. Parang pinupunit ang laman mo, ngunit binigyan ka ng Diyos ng pangalawang buhay ngayon. May dahilan kung bakit ka narito. Humihip si Aling Norma sa isang kutsara ng mainit na sabaw ng manok na may luya at dahan-dahang isubo ito kay Pilar, habang hinahaplos ang nanginginig na likod ng kanyang kaibigan. Doon ay hindi na napigilan ni Pilar ang kanyang sarili, sumandal siya sa balikat ni Aling Norma at dahan-dahang nagpakawala ng mga maiinit na luha ng matinding pighati. Sa maliit na silid-tulugan, narinig ang mahinang ungol ni Leandro habang sinusubukan niyang pagalawin ang kanyang braso. Ang sakit ay matindi, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matigas pa kaysa sa dati. "Sir Leandro, huwag niyo po munang pilitin ang balikat niyo," bulong ni Berto na pumasok sa silid. "Kailangan kong lumakas ng mabilis, Berto. Hindi pwedeng hayaan nating matapos ang buhay natin sa ganitong paraan lamang. Kailangan kong protektahan si Pilar at bawiin ang aming dangal." Inilabas ni Berto ang isang maliit na transistor radio na gumagamit ng baterya at binuksan ito ng napakahina. Ang balita sa lokal na istasyon ay agad na kumuha ng kanilang pansin. Isang malungkot na balita mula sa Benguet. Ang mag-asawang Leandro at Pilar Villarreal ay opisyal nang idineklarang nawawala matapos mahulog ang kanilang sasakyan sa isang matarik na bangin ng Mount Pulag Road. Ayon sa pahayag ng kanilang nag-iisang anak na si Ramil Villarreal, ginawa nila ang lahat upang hanapin ang kanyang mga magulang, ngunit walang nakitang bakas. Dahil sa makapal na sungmo, napakuyom ng kamao si Leandro, ang kanyang mga ngipin ay naglalagutukan sa galit. Ang tarantado, pinalalabas niyang aksidente ang lahat upang malinis ang kanyang pangalan. Nagpatuloy ang boses sa radyo. Samantala, mabilis na inaasikaso ng pamilya sa tulong ng kanilang financial advisor na si Dante Sarmiento ang pagkuha ng insurance claim na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso upang bayaran ang mga natitirang utang ng kumpanya. Kumunot ang noo ni Leandro. Insurance claim. Sino ang nag-ayos ng insurance na iyon nang napakabilis nang wala man lang nahanap na mga bangkay ang pulis? Habang nag-uusap sila, biglang napatigil si Berto. Itinaas niya ang kanyang kamay upang senyasan ang lahat na tumahimik. Mula sa maputik na daan sa labas, narinig ang mababa at mabigat na ugong ng makina ng isang sasakyan. Ang liwanag ng headlight nito ay dahan-dahang dumaan sa mga siwang ng kahoy na dingding ng cabin. Huminto ang sasakyan sa mismong tapat ng gate ni Aling Norma. May sasakyang huminto sa labas, bulong ni Berto, habang mabilis na bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa takot na natunto na sila ng mga tauhan ni Dante. Mabilis na iniunat ni Leandro ang kanyang malakas na kamay patungo sa mesa at hinipan ang liwanag ng gasera upang ilubog ang buong silid sa ganap na kadiliman. Tahimik at madilim ang buong silid. Hawak pa rin ni Berto ang bakal na wrench, handang sumugod sa pinto sa unang hudyat ng panganib. Ngunit bago pa may makalapit sa pinto, narinig ang isang mahina at kilalang boses mula sa labas. "Berto, si Kiko ito. Buksan mo ang pinto." Huminga ng malalim si Berto at mabilis na binuksan ang pinto. Pumasok si Kiko na basang-basa ng ulan at naghahabol ng hininga. May hawak siyang isang maduming leather jacket na may mantsa ng tuyong lupa at dugo. "Sir Leandro," ibulong ni Kiko habang iniaabot ang jacket. "Binalikan ko po ang sapa kung saan kayo nahulog bago dumating ang mga pulis. Nakita ko po itong jacket nyo na nakasabit sa sanga ng puno. At narito po, gumagana pa rin ang maliit na tape recorder na inilagay ninyo sa bulsa." Kinuha ni Leandro ang maliit na itim na recorder. Ang maliit na pulang ilaw nito ay patuloy pa ring kumukurap sa katahimikan ng silid. Dinala nila ito sa maliit na mesa sa likod ng kusina kung saan nakaupo si Pilar at Aling Norma. "I-play mo, Berto," utos ni Leandro. Ang kanyang boses ay malamig at walang kahit anong emosyon. "Gusto kong marinig ng sarili kong mga tenga ang katotohanan." Pinindot ni Berto ang play. Ang tunog ng static at mahinang hangin ang unang narinig bago tuluyang lumabas ang malilinaw na boses mula sa speaker. Narinig ang boses ni Ramil mula sa tape. "Itay, inay, pirmahan niyo na ito ngayon din. Ayaw ko nang patagalin pa ito." Sumunod ang boses ni Leandro, ang tunog ng kalabog ng katawan at ang matinding sigaw ni Pilar. "Leandro."
Pagkatapos ay ang boses ni Yvette na parang galing sa demonyo. Sumama ka na sa kanya matandang pabigat. Napakapit ng napakahigpit si Pilar sa gilid ng kahoy na mesa, ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong mabaon sa kahoy. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang patuloy na nakikinig. Ang tape ay nagpatuloy sa tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan. Naroon na sina Ramil at Yvette sa loob pagkatapos ng pagtulak. Ang boses ni Ramil ay hysterical at nanginginig sa takot. Diyos ko, Yvette, ano ang ginawa natin? Magulang ko sila. Sigurado ka bang patay na sila sa ilalim? Shut up, Ramil, sigaw ni Yvette mula sa tape. Parang hindi mo kailangan ng pera, ha? Kung hindi natin ginawa yan, mabubulok ka sa kulungan dahil sa mga utang mo kay Dante. Umalis na tayo rito. Narinig din ang isang tawag sa telepono na ginawa sa loob ng sasakyan. Naka-speakerphone ito kaya narinig ang boses ni Dante Sarmiento. Ramil, Yvette, nagawa niyo ba nasaan ang mga papeles? Tanong ni Dante. Nagawa namin, Dante. Hulog sila sa pinakamalalim na bahagi ng bangin sa Mount Pulag, sagot ni Yvette. Pero hindi namin nakuha ang bag ng matanda. Narinig ang nakatatakot na tawa ni Dante. It doesn't matter, naayos ko na ang ilang pulis sa kalsada. Sasabihin nating aksidente lang dahil sa makapal na sungmu. Ang importante, ihanda nyo na ang mabilis na lamay at cremation. Kailangan nating makremate agad ang mga kabaong kahit walang laman para walang mag-imbestiga kung may mga sugat sila o wala. Pagkatapos makukuha na natin ang insurance claim. Wag na, pakiusap, patayin mo na, Berto. Umiyak si Pilar, tinatakpan ng kanyang mga tenga habang nakaluhod sa sahig. Hindi ko na kayang pakinggan ang anak ko. Lumapit si Leandro upang yakapin ang kanyang asawa. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng luha ng matinding galit. Pilar, magpakatatag ka. Kailangan nating malaman ang lahat. Dahan-dahang tinulak ni Pilar ang mga kamay ni Leandro. Tumayo siya ng tuwid. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang nanginginig na palad. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kahinaan at pagmamahal ng isang ina ay biglang naging malamig at matigas. Huwag mong patayin, Berto. Utos ni Pilar, ang bose ay tuyo at walang buhay. Hayaan mong pumasok sa utak ko ang bawat salita ng hayop na iyan. Dahil mula sa araw na ito, wala na akong anak na nagngangalang Ramil. Nagpatuloy ang tape. Narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang yabag ni Ramil na lumabas upang bumili ng tubig sa isang tabi. Naiwan sina Yvette at Dante sa telepono. Yvette, siguraduhin mong mapapapirma natin si Ramil sa waiver bukas sa lamay, bulong ni Dante. Hindi alam ng tangang yan na kapag pumirma siya doon sa kanya lahat, mapupunta ang utang ng kumpanya habang ang buong pera ng insurance at benta ng lupa ay mapupunta sa account nating dalawa sa Maynila. Of course, babe, sagot ni Yvette na may kasamang malanding tawa. Madaling utuin si Ramil, akala niya para sa amin ang ginagawa ko. Hindi niya alam na gagamitin lang natin siya. Napatitig sina Leandro at Pilar sa isa't isa sa matinding gulat. Ang kanilang anak na si Ramil ay hindi lamang naging mamamatay tao, kundi isa ring tangang biktima na niloloko ng sarili niyang asawa. Bago matapos ang tape, narinig ang tunog ng halikan at maiinit na bulong ni Yvette at Dante. I love you, Dante. Soon iiwan na natin ang talunang yan, bulong ni Yvette. I love you too, Yvette. Konting tiis na lang ka. Sagot ni Dante. Ang tape ay biglang naputol sa isang mahabang static ng tunog na nag-iwan sa buong silid ni Aling Norma sa isang nakabibinging katahimikan. Sa loob ng malaking mansyon ng mga Villarreal sa Benguet, walang bakas ng pighati. Sa silid tulugan ni Leandro at Pilar, marahas na binubuksan ni Yvette at Dante Sarmiento ang bawat cabinet at drawer. Tingnan mo nga itong mga lumang gamit nila, Dante. Napakabaduy, sobrang tipid ng matatanda, mayaman naman pala, sabi ni Yvette, habang itinapon ang ilang lumang basket ng kape at mga sulat sa sahig. Hayaan mo na ang mga basura na yan, Yvette. Ang mahalaga ay mahanap natin ang mga alahas o iba pang titulo na baka itinago ng matandang lalaki rito. Sagot ni Dante, habang kinukuha ang ilang antigong kagamitan at sinusuri kung may halaga ang mga ito. Sa ibaba sa madilim na sala, nakaupo si Ramil sa sofa. Hawak niya ang isang baso ng whiskey, ang kanyang mga mata ay pulang-pula at ang buhok ay gulo-gulo. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa kawalan. Diyos ko, ano ang ginawa ko? Bulong niya sa kanyang sarili habang patuloy na nanginginig ang kanyang kamay. Bumaba si Yvette at nang makita si Ramil,
ay agad na sumimangot ang kanyang mukha sa tindi ng pagkairita. Ano ba Ramil, mag-umaga na nandyan ka pa rin sa dilim at nagpapakalasing? Can you stop acting like a victim? Kasama ka sa nagtulak sa kanila. Yvette, pinatay natin sila. Ang mga magulang ko. Sigaw ni Ramil tumatayo ngunit muntik nang matumba dahil sa kalasingan. Sabi mo tutulungan mo lang akong kumuha ng pirma, pero bakit natin sila itinulak? Mabilis na lumapit si Yvette at malakas na sinampal si Ramil sa mukha. Huwag mo akong masigaw-sigawan, Ramil. Ginawa natin iyon dahil kung hindi pare-pareho tayong mamamatay sa gutom dahil sa mga utang mo, ang hihina na nga ng mga magulang mo, wala silang silbi sa mundong ito. Don't be so weak. Ayusin mo ang sarili mo dahil bukas ay gaganapin na ang memorial service. Sa kusina patagong nagmamasid ang katulong na si Maria sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono at nagpadala ng text kay Berto na sa sala si Ramil, nag-aaway sila ni Yvette. Kasama niya si Dante Sarmiento. Bago bumalik sa kanyang kwarto, nakita ni Maria ang isang kahon sa tabi ng basurahan kung saan itinapon ni Yvette ang mga personal na gamit ni Pilar. Sa ibabaw nito ay ang lumang Biblia ni Pilar na may mga sulat kamay ng mahahalagang petsa ng pamilya. Maingat at mabilis na kinuha ni Maria ang Biblia at isinilid sa ilalim ng kanyang apron habang lumuluha ang kanyang mga mata. Ibabalik ko po ito sa inyo, Ma'am Pilar, bulong niya sa kanyang sarili. Sa labas ng mansyon sa madilim at masungmu na hardin, magkasamang nakatayo sina Yvette at Dante habang naninigarilyo. Nakausap ko na ang developer mula sa Manila, Yvette, bulong ni Dante habang hinahawakan ang baywang ng babae. Bibilhin nila ang buong lupain sa halagang 50 milyong piso pagkatapos ng cremation. Isang pirma na lang ng tangang asawa mo bukas sa waiver sa atin na ang lahat. Good, masyado na akong naiirita sa kaduwagan ng lalaking yan. Gusto ko nang umalis ng bansa kasama ka, Dante, sagot ni Yvette sabay halik sa pisngi ng lalaki. Hindi alam ni Ramil na bukod sa pag-uusap na ito, may isang lihim na dokumento ang nakita ni Maria sa lamesa ni Dante noong nakaraang araw. Isang bank transfer ng 15 milyong piso mula sa account ng kumpanya ni Ramil patungo sa isang offshore account sa ilalim ng pangalang Yvette Sarmiento. Bakit Sarmiento ang gamit na apelido ni Yvette sa account na iyon? May mas malalim pa ba silang relasyon ni Dante bago pa man niya makilala si Ramil? Naiwan si Ramil na mag-isa sa sala. Tumingin siya sa monitor ng security CCTV sa dingding upang tingnan ang labas ng main gate. Ang makapal na sungmu ay patuloy na gumagapang sa paligid ng bakal na pinto. Biglang sa screen ng CCTV, nakita niya ang isang matangkad na anyo ng matandang lalaki na nakasuot ng makapal na winter coat at sombrero ni Leandro. Dahan-dahan itong lumakad past sa gate, huminto sa harap ng camera at tumitig ng diretso rito. Nanlaki ang mga mata ni Ramil sa tindi ng sindak. Ang kanyang hininga ay tila ba naputol. Papa, bulong niya. Sa sobrang takot biglang nabitawan ni Ramil ang baso ng alak na kanyang hawak. Ang malakas at matalim na tunog ng pagkabasag ng salamin sa nanginginig niyang kamay ay umalingaw sa buong mansyon habang ang whiskey ay dahan-dahang kumalat sa malamig na sahig. Sa loob ng sikat na funeral home sa lungsod ng Benguet, taimtim na tinitingnan ni Yvette ang mga mamahaling kabaong na gawa sa solidong mahogany na may gintong hawakan. Kausap niya ang coordinator habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga tuyong mata gamit ang isang mamahaling panyo. Gusto ko ang pinakamahal na kabaong kahit wala po silang bangkay na nahanap sa ilalim ng bangin. Malungkot na sabi ni Yvette, ang boses ay puno ng drama. Kailangan po nating ibigay ang pinakamagandang huling hantungan para sa aking mahal na biyenan. Karapat-dapat sila sa ganitong karangyaan. Tumingin ng may matinding awa ang coordinator sa kanya. Napakabait niyo pong kondaw, Ma'am Yvette. Napakaswerte ng mga biyenan niyo sa inyo. Nang tumalikod ang coordinator upang ihanda ang kontrata agad, na nawala ang lungkot sa mukha ni Yvette. Tumingin siya kay Dante na nakatayo sa kanyang tabi at ngumiti ng nakatutuya. Napakadaling utuin ng mga tao rito. Kapag nakita ng media at ng mga bulao ng Benguet na ganito tayo kagastos, walang sino mang magdududa na may kinalaman tayo sa aksidente. Samantala sa kanyang opisina, mabilis na inaayos ni Dante ang mga legal na dokumento para sa paglilipat ng ari-arian. Kapag lumalagda si Ramil sa waiver na ito, bukas sa tapat ng mga kabaong habang maraming nakasaksi, hindi na niya ito mababawi. Bulong ni Dante habang itinuturo ang linya ng pirmahan kay Yvette.
Lahat ng benta ng lupa at pera ng insurance ay direktang mapupunta sa holding company nating dalawa, habang ang lahat ng utang at pananagutan sa kumpanya ay may iwan sa pangalan ng tangang si Ramil. Tumango si Yvette, ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Mabuti yan. Ayaw ko nang may matirang kahit isang sentimo sa pamilyang yan kapag umalis na tayo patungong ibang bansa. Sa maliit na cabin ni Aling Norma nakaupo sina Leandro at Pilar sa isang kahoy na bangko habang pinapanood ang balita sa isang maliit na telebisyon. Ang reporter sa TV ay nag-uulat. Kasalukuyan nang naghahanda ang pamilya Villarreal para sa isang marangyang memorial service para sa mag-asawang Leandro at Pilar. Ayon sa pahayag ng kanilang kondaw, nais nilang bigyang pugay ang mag-asawa kahit wala pang opisyal na katawang nahanap ang mga awtoridad sa ilalim ng bangin. Tinitigan ni Pilar ang screen ng telebisyon. Ang kanyang puso ay mabigat ngunit wala ng luha sa kanyang mga mata. Ganyan sila ka-traidor, Leandro. Naghahanda sila ng lamay para sa atin habang buhay pa tayo. Tumayo si Leandro. Lumakad siya patungo sa banyo. Tinitigan niya ang kanyang sariling mukha sa salamin. Ang kanyang mukha ay nababalot ng makapal at magaspang na balbas mula sa ilang araw na pananatili sa bundok. Kumuha siya ng isang lumang labaha, binasa ang kanyang mukha at dahan-dahang nag-ahit. Sa bawat hagod ng labaha ang kanyang mukha ay lumilinaw na naglalantad sa matatalim at determinadong linya ng kanyang panga. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang matigas na kapasyahan. Siya ay handa ng harapin ang mga nagtaksil sa kanya. Sa kusina lumapit si Aling Norma kay Pilar at iniabot ang isang maganda at mahabang itim na lace na belo. Pilar, gamitin mo ito bukas. Bulong ni Aling Norma. Hayaang makita nila ang isang ina na babangon mula sa dilim upang bawiin ang kanyang dangal at katarungan. Tinanggap ni Pilar ang belo, hinawakan ng manipis na tela ng may determinasyon. Salamat, Norma, handa na ako. Sa gitna ng kanilang paghahanda, biglang nakatanggap si Leandro ng tawag mula kay Inspector Reyes, ang kanyang matalik na kaibigan sa kapulisan ng Benguet. Leandro, may kakaiba sa kaso ninyo, bulong ni Reyes sa telepono. Masyadong mabilis ang pag-issue ng death certificate ng piskal na kilalang kaibigan ni Dante Sarmiento. At may utos na rin na itigil na ang paghahanap sa inyo sa bangin. May nagaganap na sabuatan dito. Reyes, magkita tayo bukas sa mismong Memorial Chapel. Mahinang sagot ni Leandro. Doon mo makikita ang buong katotohanan. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, biglang tumunog ang telepono ni Berto. Ang tumatawag ay si Maria, ang katulong sa mansyon, at ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot. Berto, may narinig akong masama. Noong naghahanda sila ng mga inumin at pagkain para sa mga bisita at sa mga bola o bukas, nakita ko si Dante na may inilagay na lason sa mga baso ng alak ng mga taong maaaring magtanong tungkol sa lupa. Gusto nilang patahimikin ang sinumang magdududa. Naging maputla ang mukha ni Berto. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Leandro. Sir Leandro, balak nilang lasunin ang sinumang mag-usisa bukas sa lamay. Ang malamig at nakatatakot na bulong ng babala ni Berto ay umalingaw-ngaw sa buong silid na nag-iwan ng matinding tensyon sa kanilang lahat. Napakalamig ng gabi sa lungsod ng Benguet, habang ang makapal na sungmu ay patuloy na bumabalot sa madidilim na eskinita. Sa loob ng isang lumang pickup truck na nakaparada sa tapat ng gusali ng opisina ni Dante Sarmiento, tahimik na nagmamasid sina Leandro at Berto. Sir Leandro, ayan na po si Yvette. Kakapasok lang niya sa likod ng gusali pa. Bulong ni Berto, habang itinuturo ang anino ng isang babae na mabilis na pumasok sa pinto ng opisina ni Dante gamit ang sarili nitong susi. Nakaabang ba si Maria sa loob? Tanong ni Leandro, ang kanyang boses ay mahina ngunit seryoso. Opo, siya po ang naglinis ng opisina kanina at patagong naglagay ng maliit na audio receiver sa ilalim ng desk ni Dante. Sagot ni Berto habang inaayos ang earphone na nakasaksak sa radyo ng kanilang sasakyan. Ibinigay niya ang isang earphone kay Leandro at ang isa naman ay kay Pilar na nakaupo sa likod ng pickup. Matapos ang ilang sandali ng static na tunog, naging malinaw ang boses ni Yvette at Dante mula sa receiver. Oh, Dante, sa wakas magiging malaya na rin tayo mula sa tangang si Ramil. Narinig ang boses ni Yvette na puno ng kagalakan at walang kaunting hiya. Narinig ang tawa ni Dante. Sabi ko naman sa iyo, konting tiis na lang, Yvette. Bukas sa lamay tapos na ang laro. Nandidiri na ako sa tuwing tinititigan ko ang mukha niya, Dante. Patuloy ni Yvette, ang boses ay puno ng matinding paghamak.
Para siyang laging natatakot umiiyak dahil sa konsensya. Kung alam ko lang na ganito siya kaduwag at kahina, hindi ko na sana siya pinakasalan sa simula pa lang. Buti na lang at ginamit ko ang apelido mong Sarmiento sa offshore account natin sa Maynila upang hindi niya malaman ang tungkol sa pera. Hayaan mo siya. Ang mahalaga nakuha natin ang tiwala niya para makuha ang pirma niya bukas. Sagot ni Dante. Ito ang waiver na pipirmahan niya sa tapat ng mga kabaong habang maraming tao ang nakasaksi. Sasabihin nating para ito sa pagkuha ng insurance at pagbenta ng lupain sa Benguet para mabayaran ang utang ng kumpanya niya. Pero ang totoo kapag pumirma siya rito, ibinibigay niya ang lahat ng karapatan sa pera sa holding company nating dalawa. Ang may iwan sa kanya ay ang dambuhalang utang sa bangko na may kasamang kasong estafa. Siya ang makukulong habang tayo ay malaya na sa ibang bansa. Napakagaling mo talaga, Dante. Hindi niya alam na habang nagpapanggap tayong nakikiramay, inihahanda na natin ang kanyang kulungan, tawa ni Yvette. Napasandal si Leandro sa upuan, dahan-dahang hinawakan ang kanyang dibdib sa tindi ng sakit ng katotohanan. Ang kanyang anak kahit na naging marahas at nagtaksil sa kanila, ay dahan-dahang kinakain ng mga bitring ito nang hindi niya nalalaman. Dahan-dahang isinandal ni Pilar ang kanyang ulo sa balikat ni Leandro. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak hindi dahil sa nawalang kayamanan, kundi dahil sa matinding katangahan ng kanyang anak na piniling pumatay ng sariling magulang para sa mga taong bukas ay sisira sa kanyang buhay. Leandro, ang anak natin napakabobo niya. Pinagpalit niya tayo sa mga taong bukas ay sisira sa kanyang buhay. Ang sakit, Leandro, mas masakit pa ito kaysa noong nahulog tayo sa bangin. Niyakap siya ng mahigpit ni Leandro gamit ang kanyang malakas na braso. Ito ang parusa sa kanya, Pilar. Ang karma ay hindi natutulog. Muling narinig ang kaluskos ng mga papel mula sa receiver. Narito na rin ang mga bagong pasaporte natin, sabi ni Dante. Ang pangalan mo rito ay Sofia Sarmiento at ako naman ay si David Sarmiento. Nakahanda na ang flight natin bukas ng gabi pagkatapos ng memorial service. Naningkit ang mga mata ni Leandro. Sarmiento Sofia and David May, huwad silang pagkakakilanlan na inihanda na noon pa man upang makatakas sa batas. Nagpatuloy si Dante, ang kanyang boses ay naging mas malamig at mas masama. Bukas sa lamay pagkatapos pumirma ni Ramil sa waiver, ibibigay ko ang hudyat sa mga nagpapautang sa kanya sa Maynila. Ipaalam ko sa kanila kung nasaan siya para bago pa siya makatawag ng pulis sila na ang tatapos sa kanya. Isang patay na Ramil ang pinakamabuting paraan para hindi tayo matunton ng batas. Napatitig si Leandro kay Berto sa gitna ng dilim. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis at napakabigat sa matinding takot para sa buhay ng kanyang anak, sa kabila ng lahat ng kasamaang ginawa nito sa kanila. Ang tunog ng kanyang mabilis at mabigat na tibok ng puso ang tanging narinig sa katahimikan ng loob ng pickup truck. Bago pa man sumikat ang araw sa kabundukan ng Benguet, nakatayo si Ramil ng mag-isa sa gitna ng malawak at madilim na Doy Cafe ng kanyang mga magulang. Ang kanyang bawat hininga ay nagiging maliit na usok sa tindi ng kalamigan ng madaling araw. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang puno ng kape, iniunat ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang basang berdeng dahon nito. Bakit ako humantong sa ganito? Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding lungkot. Habang hawak ang dahon, dahan-dahang ipinikit ni Ramil ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip bumalik ang isang lumang alaala noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Napakainit ng sikat ng araw noon at siya ay masayang nakaupo sa malalapad at malalakas na balikat ng kanyang amang si Leandro habang nag-aani sila ng mga pulang buto ng kape. Tingnan mo, Ramil. Narinig niya ang boses ni Leandro na may kasamang bihirang ngiti. Ang bawat buto ng kape na itinatanim natin ay parang tiwala. Kailangan itong alagaan ng may pagmamahal at katapatan para magbunga ng maganda. Napadukot ng ulo si Ramil, ang mga luha ng matinding pagsisisi ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga pisngi. Patawad, Papa! Inay, patawarin niyo ako! Biglang isang matalim at galit na boses ang sumira sa katahimikan ng umaga. Ramil, ano bang ginagawa mo rito sa gitna ng putikan? Sigaw ni Yvette habang mabilis na naglalakad sa gitna ng mga puno ng kape. Ang kanyang mamahaling sapatos ay punong-puno ng putik. Hahanapin kita kung saan-saan, nandito ka lang pala sa lumang bukid na ito. Yvette!
Naalala ko lang sila. Mahinang sagot ni Ramil. Baka pwedeng huwag na nating ituloy ito bukas. Ayusin ko na lang ang utang sa ibang paraan. Handa akong magtrabaho ng marangal, huwag lang nating kunin ang lupa at insurance. Isang malakas at mabilis na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ramil mula kay Yvette na naging dahilan upang mapatigil siya sa pagsasalita. Huwag kang umakting na parang santo ngayon, Ramil. Galit na sigaw ni Yvette, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng puot. Kasama ka sa nagtulak sa kanila sa bangin. Kung hihinto ka ngayon sa kulungan ang bagsak mo. Gusto mo bang mabulok sa bilangguan habang ako ay nagdurusa rito? Walang urungan ito. Bukas sa memorial service, pipirmahan mo ang waiver kung ayaw mong ipagkanulo kita sa pulis. Tinitigan ni Ramil ang kanyang asawa. Wala siyang nakitang pagmamahal sa mga mata nito, tanging pananakot at kasakiman lamang. Ngunit ang takot na mabilanggo at maiwang mag-isa ay mas malakas kaysa sa kanyang konsensya. Dahan-dahan niyang itinango ang kanyang ulo, ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng nadurog. Oo, Yvette, pipirmahan ko. Huwag mo lang akong iwan sa kulungan, bulong ni Ramil. Good. Mag-ayos ka na ng sarili mo para bukas pa. Sagot ni Yvette sabay talikod at mabilis na naglakad pabalik sa sasakyan nang walang kaunting pakialam. Bago sumunod si Ramil, tumingin siya sa maputik na lupa sa kanyang paanan. May isang tuyong buto ng kape na nakahiga roon. Dahan-dahan siyang lumuhod, pinulot ito, pinunasan ng putik, at inilagay sa kanyang bulsa bilang huling alaala ng kanyang mga magulang at ng lupang kanyang ipinagkanulo. Nang makalapit si Ramil sa kanyang sasakyan, napansin niya ang isang maliit na pirasong papel na nakasingit sa windshield wiper ng kotse. Kinuha niya ito at binasa ang nakasulat sa simpleng sulat kamay. Buhay ang kape sa Benguet. Napatigil ang tibok ng puso ni Ramil. Buhay ang kape. Sino ang nag-iwan nito rito sa gitna ng liblib na bukid? Mabilis na tumingin si Ramil sa paligid ng walang taong daan. Sa pamamagitan ng makapal na sungmu sa gilid ng maputik na daan, nakita niya ang isang matandang babae na nakatayo ng tahimik. Si Aling Norma iyon. Nakasuot siya ng makapal na shawl at nakatitig ng dahan-dahan kay Ramil gamit ang malamig, mapanghusga at matatalim na mga mata na tila ba binabasa ang kanyang makasalanang kaluluwa. Sino ka? Bulong ni Ramil, ngunit ang matandang babae ay dahan-dahang naglaho sa loob ng makapal na sungmu ng bundok. Ang matalim at nakatatakot na titig ng matandang babae ang nagpatindig ng balahibo ni Ramil sa tindi ng malamig na takot habang nakatayo sa gitna ng daan. Sa loob ng maliit na silid-tulugan sa cabin ni Aling Norma, nakatayo si Pilar sa harap ng isang may lamat na salamin. Dahan-dahan niyang inilagay ang mahaba at itim na lace na belo sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit wala ng bakas ng takot o pangangatog sa kanyang mga mata. Ang mahina at enhunyok na ina ay tuluyan ng naglaho. Handa ka na ba, Pilar? Tanong ni Leandro, na dahan-dahang pumasok at tumayo sa tabi ng pinto. Lumingon si Pilar sa kanyang asawa. Handa na ako, Leandro. Handa na akong harapin ang mga taong nag-isip na patay na tayo. Lumabas sila sa maliit na sala kung saan nakalatag sa ibabaw ng kahoy na mesa ang mga dokumentong dinala ni Berto. Ma'am Pilar, Sir Leandro, narito na po ang lahat ng kopya ng bank transfer ni Yvette patungo sa offshore account, pati na rin ang kopya ng waiver na inihanda ni Dante Sarmiento, sabi ni Berto habang itinuturo ang mga papeles. Napakalinaw po ng kanilang pandaraya. Balak nilang iwanan si Ramil na gising sa utang habang hawak nila ang pera ng lupa at insurance. Napakuyom ng kamay si Leandro. Sasabihin natin ito sa mga bolaw ng Benguet bukas bago pa man pumirma si Ramil. Hindi natin hahayaang makuha ng dalawang demonyong iyon ang ating lupain na pinaghirapan natin ng buong buhay. Umupo si Leandro sa tabi ni Pilar, hawak ang kanyang nanginginig na kamay. Pilar, paano kung lumaban si Ramil bukas? O paano kung magmakaawa siya kapag nakita niya tayong buhay pa? Tumingin si Pilar ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Leandro, masakit man sa aking dibdib, bilang ina kailangang maranasan ni Ramil ang parusa ng kanyang mga ginawa. Kung hahayaan natin siyang makatakas ngayon, hindi niya kailanman matututunan kung gaano kabigat ang kasalanang magtaksil at maghangad ng kamatayan ng sariling magulang. Dapat magbayad ang dapat magbayad. Tumango si Leandro, gumaan ang kanyang pakiramdam sa tindi ng katatagan ng kanyang asawa. Salamat, Pilar, mas madali itong gawin dahil kasama kita.
Lumapit si Aling Norma na may dalang isang maliit na tray na naglalaman ng mainit na tubig at isang piraso ng bagong lutong tinapay. Kumain muna kayo bago sumapit ang bukas. Sabi ni Aling Norma habang nag-aalay ng panalangin sa harap ng kanilang maliit na altar na may krus at mga bulaklak. Sina Leandro, Pilar at Berto ay taimtim na nanalangin para sa katarungan at kaligtasan ng kanilang plano bukas. Pagkatapos ng panalangin, pinaghatian ni Leandro at Pilar ang maliit na tinapay na ibinigay ni Aling Norma. Kinain nila ito ng dahan-dahan sa katahimikan ng gabi. Ang bawat subo ay tila ba simbolo ng kanilang pagkakaisa at kahandaan bago sumabog ang malaking labanan sa lungsod. Habang nililinis ni Berto ang mesa, biglang umilaw ang kanyang telepono. Si Inspector Reyes ang tumatawag. Leandro, nakahanda na ang 3 patrol car sa labas ng funeral chapel. Bulong ni Reyes sa telepono. Papasok kami sa mismong hudyat ninyo o ni Berto kapag nailantad nyo na ang tape recorder sa mga bolaw. May nahanap din kaming kahina-hinalang sasakyan na nakaparada sa likod ng chapel, tila ba may mga armadong tao sa loob. Mag-ingat kayo. Napatigil si Leandro. Sino ang mga armadong tao sa likod ng kapilya? Sila ba ang mga nagpapautang sa Maynila na tinutukoy ni Dante? Habang binababa ni Berto ang telepono, isang napakalakas na kulog ang yumanig sa buong kabundukan ng Benguet. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan, isang hudyat ng paparating na malakas na bagyo na sasabay sa kanilang pagbabalik bukas. Bagyo ang paparating, Sir Tat. Bulong ni Berto, nakatitig sa bintana kung saan nagsisimula ng gumapang ang makakapal na ulap. Ang tunog ng unang patak ng malaking ulan na tumama sa kalawanging bubong ng cabin ay lumikha ng isang patuloy at mabigat na ritmo sa katahimikan ng gabi. Ang malaking memorial chapel sa lungsod ng Benguet ay napupuno ng mababangong puting krisantemo at liryo. Ang amoy ng mamahaling insenso at bulaklak ay napakabigat sa hangin. Sa gitna ng altar nakatayo ang 2 malalaking larawan, nina Leandro at Pilar, na may gintong palatandaan, napapaligiran ng mga huwad na luha ni Yvette. Si Yvette ay nakatayo malapit sa pintuan, suot ang isang mamahaling itim na damit at manipis na lace na belo na dahan-dahang nakatakip sa kanyang mukha. Pinupunasan niya ang kanyang mga tuyong mata gamit ang panyo sa harap ng mga bisitang nakikiramay. Napakalungkot po talaga ng trahedyang ito, bulong ni Yvette sa isang mayamang ginang na humawak sa kanyang kamay. Kahit po walang katawang nahanap ang mga pulis, kailangan po nating ibigay ang pinakamagandang parangal para sa aking mga mahal na biyenan. Karapat-dapat sila sa ganitong karangyaan. Matapos ang panalangin ng pari, dahan-dahang lumakad si Yvette patungo sa podium upang magbigay ng talumpati. Aking mga mahal na kaanak at bulaw ng Benguet. Simula ni Yvette, ang kanyang boses ay sadyang nanginginig sa huwad na pighati. Sina Father Leandro at Mother Pilar ay hindi lamang magulang para sa amin ni Ramil. Sila ang gabay ng aming buhay. Masakit po na wala na sila, ngunit sisiguraduhin po namin na ang kanilang Doy Cafe ay mananatiling buhay at aalagaan upang ipagpatuloy ang kanilang magandang alaala. Tumingin siya sa likod ng chapel at nakita ang mga mata ni Dante Sarmiento. Nakatayo si Dante malapit sa pinto, suot ang isang mamahaling suit, dahan-dahang tumango at nakangisi ng malamig kay Yvette. Malapit na nilang makuha ang lahat ng kanilang hinahangad. Samantala sa isang sulok ng kahoy na upuan, nakaupo si Ramil na mukhang lantang gulay. Ang kanyang mga mata ay lubog at madilim, ang balat ay maputla, at tila ba wala siyang naririnig sa mga pakikiramay ng mga kamag-anak. Nakatitig lamang siya sa 2 kabaong na gawa sa solidong mahogany sa kanyang harapan. Ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ay nakakapit ng napakahigpit sa tuyong buto ng kape na kanyang pinulot sa bukid. Isang lumang magsasaka mula sa bukid ni Leandro, si Mang Jose, na nakasuot ng simpleng damit, ang dahan-dahang lumapit kay Ramil. Inabot niya ang isang plastik na baso ng tubig sa nanginginig na kamay ng kanyang amo. Ramil, uminom ka muna, mahinang sabi ni Mang Jose. Ang ama mo, mas gusto sana niya ang isang tasang kape kaysa sa ganitong marangyang seremonya na walang laman ang mga kabaong. Pero uminom ka muna upang lumakas ang katawan mo. Tinitigan ni Ramil ang baso ng tubig, nanginginig ang kanyang mga labi. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang baso, mabilis na lumapit si Dante at dahan-dahang itinulak ang kamay ni Mang Jose palayo. Salamat na lang po, Mang Jose. Kami na po ang bahala sa kanya, sabi ni Dante sa tono ng boses na hindi pwedeng baliwalain. Umupo si Dante sa tabi ni Ramil at binuksan ang isang itim na leather na folder
na naglalaman ng waiver. Ramil, narito na ang waiver para sa insurance at pagbebenta ng lupain sa Benguet. Pirmahan mo na ito ngayon din. Isang pirma mo lang matatapos na ang lahat ng utang mo sa Maynila, maliligtas ang kumpanya mo. Pirmahan mo na bago matapos ang memorial service. Lumapit din si Yvette sa kabilang tabi ni Ramil, hinawakan ng mahigpit ang kanyang balikat. Sign it, Ramil, para sa hinaharap nating dalawa, magiging malaya na tayo sa lahat ng hirap. Inilabas ni Ramil ang isang itim na pluma mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng napakahigpit na ang dulo ng pluma ay patuloy na tumatama sa ibabaw ng papel nang walang kontrol. Dalian mo, Ramil. Maraming tao ang nakatingin sa atin. Bulong muli ni Yvette ang kanyang boses, ay may kasamang nakatagong pananakot. Sa sandaling iyon, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mahaba at basang itim na kapote ang dahan-dahang pumasok sa likod ng chapel. Hindi siya tumingin sa mga kabaong. Lumakad siya patungo sa malalaking pinto ng pasukan, iniunat ang kanyang kamay at dahan-dahang inikot ang mabibigat na bakal na trangka ng pinto upang ilock ang lahat ng tao sa loob ng kapilya. Idinikit ni Ramil ang dulo ng pluma sa papel. Ang tinta ay nagsimula ng kumalat sa ibabaw ng puting papel. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa nang ipamigay ang buong buhay ng kanyang mga magulang. Biglang isang napakalakas na liwanag ng kidlat ang nakita sa pamamagitan ng stained glass na bintana ng kapilya na sinundan agad ng isang nakabibinging kulog na yumanig sa buong gusali. Sa mismong segundo na iyon, ang lahat ng ilaw sa loob ng kapilya ay biglang namatay na nag-iwan sa buong silid sa mga kabaong at sa lahat ng bisita sa isang ganap malamig at nakatatakot na kadiliman. Diyos ko, anong nangyayari sa mga ilaw? Sigaw ng isang bisita sa gitna ng dilim. Ang mababa at nagkakagulong-bulong-bulungan ng takot at kalituhan ng mga bisita ay umalingaw-ngaw sa buong madilim na kapilya. Ang kadiliman sa loob ng kapilya ay napakakapal, tila ba dahan-dahang sumasakal sa hininga ng bawat taong naroroon. Sa labas, ang bagyo ay patuloy na naghuhumindig at ang malalakas na kulog ay nagpapayanig sa mga konkretong dingding ng gusali. Anong nangyayari sa kuryente, Berto? Nasaan ang generator? Galit na sigaw ni Dante sa gitna ng dilim habang sinusubukang kapain ang kanyang telepono. Biglang ang malalaking kahoy na pinto ng pasukan sa likod ng kapilya ay dahan-dahang bumukas. Ang makapal na sungmu ng Benguet ay mabilis na gumapang papasok sa madilim na silid na nagdala ng isang napakalamig na simoy ng hangin. Sa gitna ng nakatutulig na katahimikan, narinig ang mabibigat, mababagal at pantay na yabag ng mga sapatos mula sa gitnang pasilyo, dahan-dahang naglalakad patungo sa dako ng altar. Sino yan? Sino ang naglalakad dyan sa gitna ng dilim? Nanginginig ang boses ni Ramil, ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Isang matalim na liwanag ng kidlat ang muling gumuhit sa langit at sa mismong segundo na iyon, ang lahat ng ilaw sa loob ng kapilya ay biglang bumukas ng sabay-sabay. Napatili ang ilang mga bisita, ang ilan ay napasigaw sa matinding sindak at napaurong sa kanilang mga upuan. Sa gitna ng pasilyo nakatayo ni Leandro at Pilar Villarreal. Si Leandro ay nakatayo ng tuwid na tuwid, ang kanyang mukha ay malinis sa pagkakaahit at ang kanyang jaw ay kasing tigas ng bato. Sa kanyang tabi ay si Pilar na nakasuot ng mahabang itim na coat at ang kanyang itim na lace na belo. Ang kanilang mga damit ay may bakas pa rin ng tuyong putik at dugo mula sa kanilang pagkahulog, ngunit ang kanilang tayo ay puno ng matinding dangal. Tila ba sila ay mga patay na bumangon mula sa hukay upang bawiin ang kanilang katarungan. Tinitigan sila ni Yvette, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa matinding sindak. Napasigaw siya ng hysterical na tisod sa kanyang sariling high heels at marahas na napaurong hanggang sa mabangga ang kabaong na gawa sa solidong mahogani sa kanyang likod. Di Diyos ko, buhay sila. Paano? Paano nangyari ito? Si Dante naman ay napatulala sa kanyang kinaroroonan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng napakahigpit na ang folder na kanyang hawak ay tuluyang nalaglag sa sahig. Ang kanyang mga labi ay nanginginig ngunit walang salita na lumabas mula sa kanyang lalamunan. Naluhod si Ramil sa sahig, dahan-dahang gumapang paatras na parang isang takot na bata. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo sa kanyang mga magulang. Papa, Mama, kayo ba yan? Multo ba kayo? Nagbalik ba kayo para patayin din ako? Pinatawad niyo ba ako? Hindi sumagot ni Leandro at Pilar.
Dahan-dahan silang lumakad hakbang-hakbang sa gitna ng pasilyo patungo sa dako ng altar. Walang galit, walang lungkot at walang init sa kanilang mga mukha, tanging isang malamig at nakatatakot na kapayapaan. Ang tanging tunog sa loob ng kapilya ay ang ritmo ng kanilang mga sapatos sa sahig. Nang makarating sila sa harap ng altar, huminto si Pilar. Sa isang mabagal at kalkuladong galaw, iniunat niya ang kanyang kamay, inalis ang kanyang itim na lace na belo, at itinapon ito sa sahig. Tinitigan niya ng diretso si Yvette gamit ang kanyang matatalim at malalamig na mata. Sa kanyang mga mata, wala na ang mahina umiiyak at enhunyok na ina. Siya ay tuluyan nang naging isang matatag na babaeng handang sumingil ng katarungan. Huminto si Leandro sa tapat ni Ramil na patuloy na nakaluhod sa sahig. Tinitigan niya ang kanyang anak mula sa itaas, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo sa gabi. Hindi pa kami patay, Ramil, sabi ni Leandro, ang kanyang boses ay malalim at umalingaw-ngaw sa buong kapilya. Hindi pa kami patay, ngunit ang anak namin matagal nang namatay. Napaiyak si Ramil sa tindi ng kahihiyan at takot, tinatakpan ang kanyang sariling mukha. Papa, patawad. Sa likod ni na Leandro, pumasok din si Berto na may hawak na isang maliit na itim na recording device. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa sound technician's booth sa gilid ng altar, dala ang isang cable na nagkokonekta sa device, direktang sa malaking sound system ng kapilya. Dahil sa tindi ng takot na masira ang buong plano, biglang sumigaw si Dante ng hysterical sa mga bisita. Magsisinungaling kayo. Mga baliw kayo. Wala silang patunay na may ginawa kaming masama sa kanila. It was an accident. Umalis tayo rito, Yvette. Hinila ni Dante ang braso ni Yvette at mabilis na tumakbo patungo sa likod na pinto ng kapilya upang tumakas. Ngunit bago pa man nila hawakan ang pinto, isang matangkad na anyo ang humarang sa kanilang daan. Si Berto iyon na nakatayo ng matatag na may kasamang malamig at nakatutuyang tawa. Saan kayo pupunta? Hindi pa nga nagsisimula ang totoong memorial service para sa inyong dalawa, bulong ni Berto. Ang malamig na tawa ni Berto ay umaling-awngaw sa loob ng nakalock na kapilya habang sina Dante at Yvette ay tuluyang napagtanto na wala na silang matatakasan pa. Nakatayo sa likod ng pulpit, ikinonekta ni Berto ang itim na recording device sa malaking sound system ng kapilya. Nang makita ni Dante na kumonekta na ang aparato, agad siyang sumugod upang agawin ito, ngunit hinarang siya ni Leandro gamit ang kanyang malakas na katawan at itinulak pabalik sa gitna ng pasilyo. Pinindot ni Berto ang play. Ang buong kapilya kasama ang lahat ng kamag-anak at bulaw ng Benguet ay nanahimik habang ang malinaw na boses mula sa tape recorder ay umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng matataas na speaker. Narinig ng lahat ang usapan bago ang trahedya. Itay, inay, pirmahan niyo na ito ngayon din. Ayaw ko nang patagalin pa ito, yung tinig ni Ramil na puno ng pagmamadali at panggigipit. Susunod ay ang malakas at nagpapanik na sigaw ni Pilar. Leandro, na sinundan agad ng boses ni Yvette na parang demonyo. Sumama ka na sa kanya, matandang pabigat. Nag-iba ang reaksyon ng mga bisita. Ang ilan sa mga nakatatandang bulaw ay napasinghap at napahawak sa kanilang dibdib. Ang iba ay nagsimulang magbulong-bulungan, nakatingin ng may halong pandidiri kina Ramil at Yvette. Bumagsak si Ramil sa sahig, tinatakpan ang magkabilang tainga upang hindi marinig ang kanyang sariling kasalanan habang patuloy siyang umiiyak. Tumigil na kayo, pakiusap, tumigil na kayo. Ngunit hindi tumigil ang tape. Nagpatuloy ito sa usapan ni na Yvette at Dante mula sa loob ng sasakyan. Nagawa namin, Dante. Hulog sila sa pinakamalalim na bahagi ng bangin sa Mount Pulag. Narinig ang boses ni Yvette na buong pagmamalaking ibinabalita ang kanilang pagpatay. At ang sagot ni Dante, ihanda nyo na ang mabilis na lamay at cremation. Kailangan nating makremate agad ang mga kabaong kahit walang laman para walang mag-imbestiga kung may mga sugat sila o wala. Pagkatapos, makukuha na natin ang insurance claim. Hayop kayo, sigaw ni Mang Jose, ang matandang magsasaka mula sa upuan. Ginawa ninyong negosyo ang buhay ng aming mga amo. Ang iba pang trabahador sa bukid ay nagalit at sinubukang lumapit kay Dante, ngunit hinarang sila ng ilang security personnel ng pamilya. Isang malakas na hikbi ang nanggaling kay Ramil. Mabilis siyang gumapang patungo kay Yvette. Yvette, bakit niya sinabi iyon? Sabi mo para lang matapos ang utang ko. Bakit parang may pinaplano pa kayo kay Dante? Nang marinig ang kanyang tanong, pinabilis ni Berto
ang pag-play ng tape upang marating ang pinakahuling bahagi nito. Hindi alam ng tangang yan na kapag pumirma siya doon sa kanya lahat, mapupunta ang utang ng kumpanya habang ang buong pera ng insurance at benta ng lupa ay mapupunta sa account nating dalawa sa Maynila. Narinig ang boses ni Dante na may malamig na pagtawa. Of course, babe. Madaling utuin si Ramil. Akala niya para sa amin ang ginagawa ko. Hindi niya alam na gagamitin lang natin siya, sagot ni Yvette. At ang huli ang malanding bulungan at tunog ng halikan. I love you, Dante. Soon iiwan na natin ang talunang yan. Ang buong kapilya ay naging tahimik at parang yelo, ngunit sa loob ni Ramil, gumuho ang buong mundo. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na mukha at tumitig sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot ay napalitan ng kawalan ng paniniwala at matinding sakit ng pagtataksil. Yvette, bulong ni Ramil habang sinusubukang hawakan ng kanyang asawa. Mahal mo ako, di ba? Sabi mo kaya nating ginawa yon dahil pamilya tayo, dahil para sa atin yon. Tiningnan ni Yvette si Ramil mula ulo hanggang paa. Dahil nahayag na ang lahat. At wala na siyang kawala sa mata ng publiko. Sumabog sa tindi ng panunumbat ang kanyang bibig. Itinulak niya ng malakas ang kamay ni Ramil palayo. Oo, Ramil, tanga ka talagan. Sigaw ni Yvette sa harapan ng lahat. Sino ba ang gaganahing magmahal sa isang lalaking walang bayag isang talunan at kayang patayin ang sarili niyang mga magulang nang dahil lang sa utos ko? You are nothing but a pathetic pawn. Nanlaki ang mga mata ni Ramil, ang bawat salita ay tumutusok sa kanyang dibdib. Parang hinihiwa ang kanyang puso sa 1,000 piraso. Wala na siyang magulang na nagmamahal sa kanya, at ngayon ang babaeng pinakasalan niya at ipinagpalit niya sa kanyang mga magulang ay itinuring lamang siyang basura. Sa gilid ng pinto, nakita ni Dante ang pagkakataon upang tumakas. Dahan-dahan siyang umatras papunta sa likod. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, pumasok ang 5 armadong pulis sa pangunguna ni Inspector Reyes. Pinalibutan nila agad sina Dante at Yvette at inilagay ang malamig na posas sa kanilang mga kamay. Dante Sarmiento, Yvette Villarreal, kayo ay inaaresto sa salang attempted murder estafa at conspiracy to commit murder. Matigas na sabi ni Inspector Reyes habang binabasa ang kanilang mga karapatan. Patuloy na sumisigaw at nagmumura si Yvette habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas. Si Dante ay nanatiling tahimik, ngunit makikita sa kanyang mukha ang tindi ng pagkatalo. Mula sa karamihan, lumabas si Maria, ang katulong sa mansyon. Lumapit siya kay Pilar at dahan-dahang iniabot ang isang lumang libro. Ma'am Pilar, naitago ko po ang inyong Biblia bago po nila ito itapon. Kayo po ang pamilya ko. Niyakap ni Pilar ng mahigpit ang kanyang Biblia, tuluyang napaiyak at niyakap din si Maria bilang pasasalamat. Ngunit ang tingin ni Pilar ay muling nabaling sa kanyang anak. Si Ramil ay nakaluhod pa rin, lumuluhang parang bata habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Nang makita niyang tinititigan siya ng kanyang ina, gumapang siya papunta sa mga paa ni Pilar at umiyak ng napakalakas. Inay, patawarin niyo ako. Nabulag ako sa takot at kayabangan, patawad inay. Huwag niyo akong iwan. Ako lang ito ang anak ninyo. Sigaw ni Ramil habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng itim na damit ni Pilar. Tumayo ng matatag si Pilar. Tinitigan niya ang kanyang umiiyak na anak. At sa harap ng lahat, dahan-dahang inurong ni Pilar ang kanyang paa at tumalikod kay Ramil habang ang matinding tunog ng mga posas na dahan-dahang ipinasok sa kamay ng kanyang anak ay umalingaw-ngaw sa malamig na hangin ng kapilya. Sa labas ng Memorial Chapel, ang bagyo ay nasa kanyang pinakamalakas na rurok. Ang ulan ay bumubuhos ng napakatindi na tila ba nakikiramay sa matinding trahedya ng pamilya Villarreal. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay patuloy na umiikot, nagbibigay ng pulang liwanag sa madilim at basang gabi habang kinakaladkad palabas sina Yvette at Dante. Kahit na nakakapit ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga kamay, patuloy pa rin sa pagsigaw at pagmumura si Yvette sa harap ng mga kamera ng media na nag-aabang sa labas. Wala akong kasalanan. Sila ang nagplano nito upang sirain ang pangalan ko. Pakawalan niyo ako. Sa kanyang tabi si Dante ay nanatiling tahimik, na kayuko ang ulo habang dahan-dahang isinasakay ng mga pulis sa magkahiwalay na sasakyan. Matapos ang ilang oras sa loob ng malamig at sementadong silid ng presinto ng pulisya sa Benguet, nakaupo si Ramil sa loob ng isang maliit na selda.
Ang kanyang mamahaling suit ay punong-puno na ng putik at basa ng ulan at ang kanyang mukha ay tila ba isang lantang dahon na nawalan ng kulay. Sa labas ng selda nakatayo ni Leandro at Pilar kasama si Berto at ang kanilang abogado na si Attorney Cruz. Sir Leandro, Ma'am Pilar, mahinang paliwanag ni Attorney Cruz habang ipinapakita ang ilang opisyal na dokumento mula sa korte. Napatunayan po ng pulisya na walang bisa ang anumang waiver na inihanda ni Dante Sarmiento dahil ito ay binuo sa ilalim ng panloloko at tangkang pagpatay. Ang lahat ng inyong ari-arian at lupain sa Benguet ay ligtas at mananatili sa inyong pangalan nang walang anumang bawas. Tumango si Leandro, ang kanyang mukha ay seryoso. Salamat, attorney. Malaking tulong ang ginawa mo. Nang marinig ni Ramil ang boses ng kanyang mga magulang, mabilis siyang tumayo mula sa kahoy na upuan at patakbong lumapit sa rehas na bakal. Hawak niya ang malamig na bakal ng napakahigpit habang umiiyak ng napakalakas. Inay, itay, nandyan pala kayo. Pagmamakaawa ni Ramil, ang boses ay nanginginig sa matinding takot. Patawarin niyo ako, abogado, pakiusap po, bawiin niyo ang kaso. I am your only son. Dugo niyo ako. Hindi ko kakayanin sa loob ng kulungan na ito. Mamatay ako rito, inay, patawarin mo ako. Inabot niya ang kanyang nanginginig na kamay sa pamamagitan ng siwang ng mga rehas upang hawakan ang damit ni Pilar, ngunit mabilis na humakbang si Leandro sa harap upang harangan ang kanyang asawa. Ramil, tiyong boses ni Leandro ay mababa ngunit puno ng matigas na kapasyahan. Ginawa mo ang desisyon mo noong itinulak mo kami sa bangin. Ngayon harapin mo ang hatol ng batas. Itay, pakiusap, na bulag lang ako kay Yvette. Siya ang nag-utos sa akin na gawin iyon dahil sa utang. Sigaw ni Ramil, patuloy na lumuluha at lumuluhod sa sahig ng selda. Dahan-dahang humakbang si Pilar patungo sa tapat ng rehas. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding lungkot at pighati, ngunit wala nang kahit anong pag-aalinlangan sa kanyang tindig. Mabilis na ipinasok ni Ramil ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at inilabas ang tuyong buto ng kape na kanyang pinulot sa bukid noong isang araw. Inabot niya ito kay Pilar sa pamamagitan ng mga bakal. Inay, naalala niyo ito? Ito ang kape ng Benguet na itinanim natin. Dugo niyo ako. Pakiusap, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Tinitigan ni Pilar ang tuyong buto ng kape sa kamay ni Ramil. Dahan-dahang iniunat ni Pilar ang kanyang kamay at kinuha ang buto. Pinapatawad kita, Ramil. Mahinang sabi ni Pilar, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may huling kapasyahan. Pinapatawad kita bilang isang tao, dahil ayaw kong mamuhay na may galit at puot sa aking puso. Ngunit bilang iyong ina, tapos na ang aking tungkulin sa iyo. Ang anak kong si Ramil na pinalaki ko ng may pagmamahal at pangarap, ay pumanaw na noong araw na itinulak mo kami sa bangin ng walang kaunting awa. Inay, huwag mong sabihin yan. Pakiusap po, sigaw ni Ramil, habang patuloy na hinahampas ang kanyang ulo sa malamig na bakal ng rehas, habang sila ay dahan-dahang tumatalikod. Hindi na lumingon si Pilar. Hawak ang kamay ni Leandro, dahan-dahang lumabas ang mag-asawa mula sa loob ng madilim na presinto, patungo sa labas ng gusali kung saan naghihintay ang sasakyan ni Berto. Habang sumasakay sila sa pickup truck, binuksan ni Pilar ang bintana ng sasakyan. Tinitigan niya ang tuyong buto ng kape sa kanyang palad. Sa isang tahimik at mapayapang galaw, binuksan niya ang kanyang kamay at hinayaang mahulog ang buto sa basang putik ng daan. Ang malalaking patak ng ulan ay mabilis na nagbaon sa buto ng kape sa ilalim ng lupa na nag-iwan sa kanyang kamay na ganap na malinis at libre mula sa nakaraan. Inabot ni Attorney Cruz ang huling dokumento kay Leandro. Huwag kayong mag-aral, Sir Leandro. Ang mga nagpapautang kay Ramil sa Maynila ay hindi na kayo pwedeng gambalain dahil ang buong kaso ng kumpanya ay nakapailalim na sa investigasyon ng estafa laban kina Yvette at Dante. Habang pabalik ang sasakyan ni Leandro at Pilar sa kabundukan ng Benguet, ang matinding bagyo ay dahan-dahang natapos. Ang makakapal na ulap ay nagsimulang mapunit at ang unang gintong sikat ng araw ay sumilip sa likod ng Mount Pulag na nagbigay ng magandang liwanag sa malalawak na dahon ng kape sa di kalayuan. Tapos na ang Bagyo Pilar, bulong ni Leandro, habang hinahawakan ng mahigpit ang nanginginig, ngunit panatag na kamay ng kanyang asawa. Ang sariwa at matamis na amoy ng basang lupa ng Benguet ay dahan-dahang umakyat sa hangin na nagpapatunay ng pagbabalik ng buhay at bagong simula para sa kanilang dalawa.
Isang taon ang mabilis na lumipas sa kabundukan ng Benguet. Sa ibaba ng dalisdis ng bundok nakatayo ang isang maganda at simpleng gusali na gawa sa matibay na kahoy at bato. May nakasulat sa kahoy na pinto nito tahanan ng pag-asa. Ito ang foundation para sa mga matatandang inabandona at tinalikuran ng kanilang sariling mga pamilya na itinayo ni Leandro at Pilar gamit ang perang nakuha mula sa pagbebenta ng malaking bahagi ng kanilang lupain. Salamat sa inyo, Ma'am Pilar. Dito po ay naramdaman ko muli na may halaga ako, sabi ng isang matandang babae habang masayang hawak ang kamay ni Pilar. Ngumiti si Pilar, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tindi ng kapayapaan ng kalooban. Walang anuman yun, Lola. Dito sa tahanang ito, pamilya tayong lahat. Walang sino man ang iiwanan. Pagkatapos ng pagtitipon, naglakad sina Leandro at Pilar sa gitna ng natitirang Doy Cafe sa likod ng kanilang maliit na bahay. Ang mga puno ng kape ay kasalukuyang punong-puno ng maliliit at mababangong puting bulaklak, na tila ba mga bituin na bumagsak sa lupa. Masigla na ang kanilang mga mukha at may malalalim na ngiti sa kanilang mga labi, malayo sa matinding pighati at dilim ng nakaraang taon. Sa kusina ng kanilang bagong maliit na bahay, maingat na nagtitimpla si Pilar ng kape gamit ang isang lumang gilingan. Ang mabangong amoy ng bagong giling na kape ay dahan-dahang kumalat sa buong silid na nagdala ng init at kaginhawahan. Inabot niya ang isang mainit na tasa kay Leandro na nakaupo sa tapat ng beranda nakatingin sa malawak at berdeng kabundukan ng Benguet. Salamat, Pilar, bulong ni Leandro, habang dahan-dahang humihigop ng kape. Salamat sa tindi ng iyong katatagan. Kung hindi dahil sa pagmamahal mo, baka nalubog na ako sa matinding galit at hantu sa ating buhay. Umupo si Pilar sa tabi ng kanyang asawa, dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa malapad nitong balikat habang pinapanood ang sungmu na dahan-dahang nawawala sa burol. Leandro, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ginawa ko iyon para sa ating dalawa, upang maging malaya ang ating puso mula sa matinding sakit ng nakaraan. Ngayon ganap na payapa na ang ating buhay. Habang sila ay magkahawak kamay na nakaupo sa beranda, isang maliit na ibon ang dahan-dahang lumapag sa sahig ng kahoy. Walang takot itong tumuka sa mga natapong buto ng kape sa tabi ng kanilang mga sapatos. Tinitigan ni Leandro at Pilar ang ibon ng may ngiti sa kanilang mga labi, pinapanood ang simpleng kagandahan ng buhay, nang walang anumang ingay o salita. Ito ang patunay na ang kapayapaan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay, kapag ang puso ay malinis. Sa kabilang banda, sa loob ng malaking bilangguan sa Maynila, nakaupo si Ramil sa ilalim ng init ng araw sa bakuran. Siya ay nagpapakita ng magandang asal sa loob ng selda at dahan-dahang nagbabago. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, may hawak siyang maliit na seedling ng kape na pinapayagan siyang itanim sa likod ng mataas na pader ng rehas, bilang bahagi ng kanyang rehabilitasyon at pagsisisi. Bagamat hindi na niya maibabalik ang nakaraan at kailangang dumanas ng parusa ng batas, ang bawat dahon ng kape na kanyang inaalagaan ay tila ba kanyang paraan ng tahimik na paghingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Nakatagpo rin siya ng sariling kapayapaan sa gitna ng kanyang pagpapakumbaba. Tumingin muli si Pilar sa kalangitan ng Benguet, kung saan ang sungmu ay tuluyan ng natunaw sa tindi ng liwanag ng araw. Inabot niya ang kamay ni Leandro at hinalikan ito ng may pagmamahal. Leandro, gising na ang umaga. Bulong ni Pilar, ang kanyang boses ay puno ng walang katapusang pag-asa para sa kanilang hinaharap.